Hello mga kabayan, dito na lang po inyong Junjun at meron naman po tayo isang video na kung saan ay magre-react tayo. Ano? So ang video na po ito ay video ni Attorney Sal Panelo. Tama ba ako? Hindi ko pa alam tama yung first name ko. Basta si Attorney Panelo. Sal Panelo. So dito po, pinapaliwanag niya na in case man na mangyari na kasi parang may interview yata po si Vice President Sara Duterte na kung saan sinabi niya kaya naman naming gumalaw o magtrabaho sa Office of the Vice President kahit wala kaming budget or piso lang ang i-approve nila. Okay? So sabi ni Attorney Sal Panelo dito sa video is that pinapaliwanag niya in case na humantong sa ganon, kung ano ang mangyayari sa House of the Representative at kung anong sangay ng gobyerno ang pwedeng magbaliktad ng desisyon nila. So napakaganda po ng paliwanag dito ni Attorney Sal Panelo at tataka naman ako dito sa House of Congress. Bakit nagkaganon? May mga nakikita akong video na yung, hindi ko alam magkano yung amount, pero nasa billion Yung Office of the President, wala pang 15 minutes approve. Di ba? At hindi ako naniniwala, mga kabayan, pasensya na po kayo. Hindi ako naniniwala na yung budget ng President ay malinis na malinis. So, manood, mag-react tayo, mag-comment. This is your Junjun. Junjun is in. Paano kung zero budget ang OVP? Pwede ba yan? Ang sagot ko dyan, dahil sila may kapangyarihan, may karapatan, pwede. Pero hindi pa tayo tapos yan, Pwede. Pero, tandaan nyo, ang Korte Suprema ay binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas. Dati hindi. Ngayon, meron sila sa 1987 Constitution na anumang pang-aabuso ng isang sangay ng gobyerno, ng isang departamento, ng isang public official sa kanyang trabaho ay maaaring baliktarin ng Korte Suprema pag ito'y labag na sa saligang batas. Kaya kung ang gagawin po nila, tatanggalan na nila ng budget ang OVP, that is grave abuse of discretion. Kasi may discretion sila na mag-approve o disapprove. Pero kailangan reasonable. Dahil lang hindi pumunta at hindi sumagot, ay hindi yung grave, hindi yung abuso naman sa party ni Inday Sara yun. Binibigay niya naman ang kanyang paliwanag. So hindi mo masasabi na, uy, naabuso ka, brat ka naman masyado. Pinaliwanag ko na nga Problema sa inyo, tinatanong niyo ako sa isang paksa na diskusyon niyo na rito, nagdesisyon na nga kayo na wala na akong confidential pass, inuusisa niyo pa. Pangalawa, yan naman ginagamit yung notice of disallowance, hindi pa pinalyan, kaya hindi dapat pinag-uusapan pa yan. Pangatlo, merong nakabinbin sa Korte Suprema sa question ng legalidad ng confidential funds. Kaya dapat talaga hindi natin pag-usapan. Ngayon, gagawin nyo, tatanggalin nyo ako ng budget. Yan ay abuso ng inyong kapangyarihan. Abuso ng inyong karapatan. So that is a grave abuse of discretion amounting to excess or lack of jurisdiction. Kaya pwedeng pumunta si Inday Sara sa Korte Suprema para sirain yung kanilang desisyon kung mangyari man yan. Yan ang aking posisyon dyan. Tradition is good, but it cannot prevail over a constitutional directive. Courtesy lang nga yan. But it doesn't mean also that you are functioning and obeying to the constitutional command to do your job, to scrutinize the budget, to abuse your authority. Hindi rin pa pwede yan. Kaya, Korte Suprema papasok yan. Yan ang aking posisyon. So ayan mga kabayan, napanood na po natin ang video at ang explanation ni Attorney Sal Panelo. So pag dumating
o humantong man no, na hindi approve ng House of Congress ang budget ng Office of the Vice President. So may kapangyarihan na po ang Korte Suprema na manghimasok sa usapin at sila yung magdesisyon at baliktarin. Kasi po, parang abuse of authority or power or yung nga po, yung sinabi ni Attorney Sal Panelo no, na nasa kanila kasi yung pagdidesisyon. At kung ang desisyon nila ay hindi sang-ayon sa Constitution, kasi naman, paano naman makagawa ng maayos ang Office of the Vice President kung wala siyang maayos na budget ayon sa propose nila na budget? Kasi di ba may paliwanag si Vice President Sara Duterte kung saan gagamitin, ganon. Pero sa totoo lang po, reaction ko dito, hindi kaya ayaw bigyan ng malaki or tamang amount ng budget ang Office of the Vice President kasi ayaw nilang, kasi kung may budget ang Office of the Vice President, kunyari may sakuna, may baha, tutulong ang Office of the Vice President, syempre babango ang pangalan ng Vice President, di ba? So, kayo po mga kabayan, sa tingin nyo, bakit ayaw nilang bigyan ng nararapat na amount ang Office of the Vice President? Mag-comment, mag-react mga kabayan. Again, this is your Junjun. Junjun is out.